Hello! What's up mga katips? Yan, mga katips Mio ko dyan. Yan, magandang araw sa inyong lahat dyan mga katips. Tips for today mga katips, it's all about the coronavirus mga katips. Yan, kung paano natin maiwasan ang sakit na dulot ng coronavirus mga katips, at saka ano yung health advisory tungkol sa coronavirus mga katips. Yan, alam nyo ba mga katips na noong December 31, 2019 mga katips ay naitala ang kaso ng pulmonya sa Wuhan, China mga katips. Yan, itong informasyon mga tips about sa coronavirus na laman ko mga tips, nababasa ko lang to sa fanpage ng DOH Central Visayas Center for Health Development. Yan, at saka naisipan ko mga tips na gawan ito ng video sa Tips Mio mga tips. Yan, punta na tayo sa health advisory mga tips about tungkol sa coronavirus mga tips. Alam nyo ba mga tips na ang coronavirus mga tips ay pamilya ng mga virus na nadudulot ng iba't ibang klaseng sakit mula sa karaniwang ubot, sipon hanggang sa mas malubhang impeksyon. Mga malubhang kaso, maaari itong maging sanhi ng pulmonya. Ano nga ba ang pulmonya mga tips? Ang pulmonya mga tips ay isang sakit na delikado sa sakit ng baga mga tips. Ay kung minsan ay hindi natin napapansin ang mga sintomas nito. Maliban lang yung may sakit mga tips ay dadaan sa extreme mga tips. At ang acute respiratory syndrome mga tips, yan, problema sa bato at ang pagkamatay mga tips. Yan, ano nga ba ang acute respiratory syndrome mga tips? Ang acute respiratory syndrome mga tips ay isang infeksyon dala ng mikrobyo sa daanan ng hininga. Sanhi nito ay ang coronavirus mga tips. Yan mga tips, punta naman tayo sa kung paano maiwasan ang dulot ng sakit ng coronavirus mga tips. Yan, una mga tips, ugaliing maghugas lagi ng mga kamay mga tips. Yan, pangalawa mga tips, iwasan ang kontak sa mga hayop mga tips. Yan, pangatlo mga tips, takpan ang bibig at saka ilong tuwing babahig at saka uubo mga tips. Yan, pangapat mga tips, umiwas sa mga taong may mga simptomas na ubo at saka sipon mga tips. Yan, panglima mga tips, uminom palagi ng maraming tubig mga tips at saka siguraduhin luto yung mga pagkain natin mga tips. Yan, pang-anim mga tips, agarang pagkumonsulta sa health facilities mga tips kung may sintomas na sipon at saka ubo mga tips. Yan, yan mga tips, punta naman tayo sa mga sintomas ng sakit dulot ng coronavirus mga tips. Yan, una mga tips ay yung respiratory symptom mga tips. Yan, explain ko na sa inyo mga tips kung ano yung respiratory symptoms mga tips. Respiratory syndrome mga tips ay isang infeksyon dala ng mikrobyo sa daanan ng hininga mga tips. Yan, pangalawa mga tips, lagnat, ubo at sipon mga tips. Yan, pangatlo mga tips, pag-iksi ng paghinga mga tips. Yan, pang-apat mga tips, paghirap sa paghinga mga tips. Yan mga tips, yun ang mga sintomas na dulot ng sakit ng coronavirus mga tips. Yan, ito naman tayo sa coronavirus mga tips, 7 steps to prevent the spread of the virus mga tips. Yan, number 1 mga tips, wash your hands frequently mga tips. Yan, ibig sabihin mga tips, palagi tayong maghugas ng kamay mga tips. Yan, number 2 mga tips, avoid touching your eyes, mouth and nose mga tips. Ibig sabihin mga tips, iwasan yung paghawak ng mata, ilong at saka yung baba mga tips. Yan, yan mga tips. Number 4 mga tips, avoid crowded place mga tips. Ibig sabihin mga tips, bawal tayo lumapit sa mga maraming tao mga tips. Yan, number 5 mga tips, stay at home if you feel unwell even with a slight fever and a cough mga tips. Yan, ibig sabihin mga tips, panatiliing nasa loob ng bahay mga tips kung may pakiramdam ka na may sipon at saka lagnat ka mga tips. Yan, number 6 mga tips, if you have a fever and a cough, difficulty breathing, seek medical care early but call by phone first. Yan, ibig sabihin mga tips, kung ikaw ay may pakiramdam na lagnat at saka sipon at ubo mga tips, ay dapat alam natin sa mga medical care mga tips. At saka una natin gawin mga tips, tawagan muna natin sila mga tips. Yan, number 7 mga tips, stay aware of the latest information from the World Health Organization mga tips. Yan, ibig sabihin mga tips na dapat updated tayo sa mga latest information sa mga World Health Organization mga tips. Yan, yun mga tips, naisabi ko na yung coronavirus 7 step to prevent the spread of the virus mga tips. Yan, sa mga tanong naman tayo mga tips. Yan,
Unang tanong mga tips. Ano ang pinaka-epektibong proteksyon laban sa COVID-19? Yan. Answer mga tips, simple lang, ito ang regular na paghugas ng mga kamay gamit ang sabon at umaagos na tubig. Ang virus ay maaaring makuha sa paghawak ng mga kontaminadong mga bagay na nakatalsika ng droplets o laway ng infected na mga tao. Iwasang hawakan ang bibig at ang ilong at saka ugaliing maghugas ng kamay o magpahid ng mga alcohol based sa sanitizer. Pangalawang tanong mga tips. Yan. Paano may pasa ang virus ng COVID-19? Ito ay may pasa sa ibang tao sa pamamagitan ng pagsagap ng maliit na patak mula sa pagsalita o pagbahing o pag-ubo ng isang infected na tao. Ang tawag dito ay droplet transmission. Isang metro ang droplet mula sa pag-ubo at pagbahing ay maaaring umaabot ng 1 metro o 3 talampakan. Panatilihin ang 1 metrong layo sa mga taong may sintomas ng respiratory illness. Ikapang tatlong tanong mga tips, yan. Paano gagawin ang pagdi-disinfect ng mga bagay-bagay upang maiwasan namang ang COVID-19 mga tips? Yan. Paano gagawin ang pagdi-disinfect ng mga bagay-bagay upang maiwasan ang COVID-19? Ang virus ay naipasa ng mga droplet na infected ng tao ay maaaring dumapo ito sa mga surface ng mga bagay-bagay at manatiling buhay ng 8 to 9 hours average. Yan. Ugaling ilinisin ang mga bagay na madalas hawakan ng mga tao gamit ang formulation na ito. Bagay tulad ng doorknobs, lapag ng lamesa, remote control, sahig at iba pa. 1:100 mga tips. Ibig sabihin, isa parting plates sa 100 parting tubig. Yan. 1/4 cup ng bleach, sodium chloride at saka plus 1 galon ng malinis na tubig at saka punasan ang mga bagay-bagay kada araw. Yan mga katips, tapos na tayo sa mga tanong mga tips. Yan. Dito naman tayo sa kung ikaw ay nag-alaga ng taong may hinihilalang may COVID-19 mga tips. Yan. Una, siguraduhin gagabayan at matutulungan mo ang iyong pasyente sa sumusunod sa mga payo ng mga kanyang doktor. Pangalawa, kung maaari ang mga tao lamang ang makatulong sa pasyente ang kapanatiling kasama niya sa bahay. Pangtatlo, ang ibang kasama sa bahay dapat munang ihiwalay ng kwarto sa pasyente, lalo na mga matatanda at mga taong mahina ang resistensya. Limitahan din ang pagtanggap ng mga bisita. Pang-apat, siguraduhin maayos ang daloy ng hangin sa bahay na pinatili-tilihan ng pasyente. Panglima, maghugas ng kamay ng mabuti at madalas gamitin ang sabon at tubig sa loob ng 20 segundo. Kung walang sabon at tubig, gumamit ng alcohol-based sanitizer. Pang-anim, iwasan din ang hawakan ang mata, ilong at bibig kung hindi na mahugas ang kamay. Pang-pito, gumamit ng disposable na mask, gown kung maaari at gloves kapag hawakan ang pasyente. Siguraduhin maayos itong itatapon at hugasan muli ang kamay pagkatapos nito. Pang-walo, iwasan muna muling makisalo sa pasyente sa paggamit ng plato, baso, tasa, kutsara, tinidor at iba pang kagamitan. Pang-siyam, linisin mabuti ang mga counters, ibabaw ng misa, doorknobs, mga telepono at iba pang araw-araw. Linis ang mga surface na may dugo, body fluid o iba pang secretions. Pang-sampo, labang mabuti ang mga damit, gumamit ng gloves sa paglinis na pag-alis ng mga labang may secretions mula sa pasyente. Maghugas at mabuti ng kamay. 11, i-dispose ang mga gamit na gloves, gown at surface mask sa isang hiwalay na lalagyan o plastic bago ito itapon, kasama iba pang mga basura. Maghugas agad ng kamay pagkatapos nito. 12, bantayan mabuti ang sintomas ng pasyente. Kapag mas lalong lumala ang kanilang lagay, tawag agad ng kanyang doktor. Yan mga tips. Dito naman tayo sa about sa bakit hindi tayo magpanic buying mga tips. Yan. Dahil karamihan mga tips, marami yung nagpapanic buying mga tips. Yan. Bakit hindi magpanic buying mga tips? Hinikayat ang mga publiko na iwasan ang panic buying. Siguraduhin ang mga Department of Trade and Industry na sapat ang supply ng mga pangunahing produkto sa merkado. Sa halip na pinapayuhan ang mga lahat na bumili lamang ng pangailangan sapat sa loob ng 7 araw upang maiwasan ang pagpunta sa matataong lugar at maisagawa ang social distance. Dagdag pa rito, hinikayat na rin ang publiko na maging mapagmatyag sa mga kumakalat na piki o substandard na mga produkto gaya ng face mask o thermal scanners. Ilatising mabuti ang mga produkto at bumili lamang ng mga pinakatiwalaang pamilihan.
Yan mga tips, naisabi ko na lahat yung about sa coronavirus mga tips, paano natin sugpuin at saka iwasan yung coronavirus mga tips. Yan. At saka huwag natin kalimutan mga tips, magpasalamat mga tips. Yan. Salamat sa mga Pilipinong doktor, nurse, siyentista, mamamahayag at manggagawang patuloy na naglilingkod sa bayan. Yan. At saka hindi lang dito mga tips sa ating bansa mga tips, kundi sa ibang bansa mga tips yung tumutulong sa atin sa pagsugpo ng coronavirus mga tips. Yan. Yan mga katips. At saka huwag natin kalimutan magpasalamat sa ating presidente mga tips. Yan. Na si Roa Duterte mga tips. At saka sa kanyang mga senador mga tips. Yan. Maraming salamat. Yan. Dahil sa pag-lockdown na sa Maynila mga tips. At saka sa iba pang mga lugar na nag-lockdown mga tips. At saka ika nga mga tips, prevention is better than cure mga tips. Yan. At saka maraming salamat sa mga gobernador sa ating local mga tips. Yan, mga gobernador mga tips, mga government mga tips, mga mayor, mga barangay kapitan. Yan. At sa mga konsehal mga tips, maraming salamat. Yan, sa pagsugpo ng coronavirus mga tips. Yan. At saka don't forget to subscribe my YouTube channel mga tips. I-click nyo lang yung bell para updated kayo sa iba ko pang tips. Yan. Maraming salamat mga ka-tips. Kaya paalam. Bye-bye.